Sa isang madilim at maulap na tanawin, may batang babae na nakaupo sa sahig ng daanan, mismo sa labas ng Starbucks. Hindi niya pinapansin ang mga nakapaligid na ingay at gawain habang iniisip kung paano niya mababago ang kanyang sarili, ngunit biglang may isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanya. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niya ito ng malinaw, isang lalaking may buhok na kulay blonde na nakasuot ng cap, at may hawak na bote ng lemon soda. Lumipat naman ang tanawin sa isang masikip na paaralan, kung saan ang mga estudyante ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga klase at gawain sa paaralan. Ang batang may buhok na blonde na nagngangalang Kai, ay sikat sa kanyang mga kapwa-estudyante. Sinulyapan ni Ayumi ang bote sa kamay ni Kai, na iyon ang palaging dala nito. Habang sila'y nag-uusap tungkol sa mga inumin na may lemon, may grupo ng mga lalaki ang tumawag kay Kai, na nakakuha ng pansin ng karamihan. Pinagtatawanan nila ang buhok ni Kai at tila naghamon pa ng suntukan, ngunit hindi nag-atubiling harapin sila ni Kai. Nang malapit nang magkaroon ng away, binuksan ni Kai ang bote ng soda para ibuhos sa grupo, ngunit mabilis silang umiwas, at ang inumin ay napunta sa mukha ng isang estudyanteng babae. Ngayon ay tumakbo paalis ang mga lalaki para hindi mapahamak, at agad na nag-alala si Ayumi at nagtanong kung mayroon silang dalang tuwalya. Bagamat basang-basa na siya, mas nadadagdagan ng emosyon kaysa galit ang naramdaman ng babae. Ang ipinakitang kabaitan at pag-aalala ng iba ay bago sa kanya, at bihira lamang siyang makaranas ng ganito. Nalilito siya at hindi alam ang gagawin, nanatili siyang nakatayo habang inaalalayan siya ni Ayumi at hinimok si Kai na humingi ng paumanhin. Ngayon ay humingi ng paumanhin si Kai, ngunit parang hindi ito totoo sa kanyang mga salita. Gayunpaman, namilipit ang tiyan ng babae at namula ang kanyang mukha, at nang napagtanto niyang diretso siyang tinitingnan ni Kai ay bigla siyang napabalik sa katotohanan. Sa halip na tanggapin ang paumanhin, tumakbo siya palayo habang kinukumbinsi pa siyang patawarin, at naiwan si Kai kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng isa niyang kaibigan na mukhang pamilyar ang babae, ang pangalan niya ay Oka, ngunit hindi maganda ang karanasan ni Oka sa paaralan. Lagi siyang binubuli, kaya naman mistulang kinaiinisan niya na ang ibang tao, ngunit iba ang nangyari ngayon, dahil si Kai ang nakabuhos sa kanya kaya hindi niya mapigilan na maging masaya. Habang umaakyat siya ng hagdan papunta sa kanyang silid-aralan, iniisip niya ang kanyang pinakamalaking hangarin, ang mabuhay ng masaya sa high school. Sa kasamaang palad, malayo pa ang panaginip na ito sa katuparan. Nang pumasok ang kanilang guro sa maingay at hindi maayos na silid-aralan, tinawag niya ang leader ng klase para ipatayo ang lahat. Kinabahan si Oka at baka mapansin ng kanilang guro na siya lang ang nagsusuot ng uniformeng pang-activity, at totoo ang kanyang kinakatakutan ng tanungin ng kanilang guro kung bakit may hindi naka-uniforme. Bago pa siya makasagot, binanggit ng kanilang guro si Kai, at doon lang niya napansin si Oka, ngunit walang pag-alinlangan na sinabi ni Kai na pareho silang nabuhusan ng lemon soda. Kakaiba sa pakiramdam ni Oka iyon, dahil hindi niya matatandaan na nabasa rin si Kai. Habang siya'y nagbabalik tanaw, biglang dumating sa kanyang alaala na hindi sila magkasama noong junior high, ngunit kilala na niya si Kai bago pa siya pumasok sa high school. Noong huling taglamig ng junior high, ang buhok ni Kai na kulay blonde ay parang nagpapaalala sa kanya sa paboritong lemon soda nito. Palaging tinatanong siya ng kanyang ina tungkol sa buhay niya sa paaralan, at kahit na mahirap ito ay palaging positibo ang sagot ni Oka. Bagamat natutuwa ang kanyang ina tuwing marinig ang magagandang balita tungkol sa paaralan, kinakabahan si Oka tuwing napag-uusapan ang tungkol sa mga kaibigan. Dahil dito, madalas na binabanggit ng kanyang ama ang paglipat ng paaralan, sabi niya'y mas nakikilala raw ang mga estudyante sa ibang mga institusyon. Gayunpaman, mariing tinatanggihan ito ni Oka at binibigyang diin na gusto niya ang kanyang kasalukuyang paaralan. Sa isip ni Oka, ang kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang maging malaya, sa tingin niya'y sobra silang nag-aalala, at ang kanilang kabutihan ay naging dahilan para masyado siyang umaasa sa kanila. Ngayon ay determinado siyang magbago para mapabuti ang kanyang sarili, at sa sumunod na araw, maaga siyang pumunta sa paaralan at sinubukang maging mas masigla sa iba. Ang kanyang unang pagtatangka ay batiin ang isang kaklase na naging mahinang bulong lamang, at sa ikalawang pagtatangka ay nagawang magbigay ng maayos na pagbati, ngunit nabigla siya nang pumasok si Kai sa pintuan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, nanatiling nakatayo at hindi gumagalaw si Oka. Nahihiya siya at baka mawala na lamang siya sa harap ng mga tao, hanggang sa siya'y mabigla nang batiin siya ni Kai ng magandang umaga bago pumunta sa kanyang upuan. Labis ang pagkabigla ni Oka kaya hindi niya maibigay ang sagot,
ngunit nang mapansin na hindi siya sumasagot, tinanong ni Kai kung baka iniiwasan lang siya nito. Naguguluhan si Oka, paano naman kaya makikipag-usap sa kanya ang taong tulad ni Kai, lalo pat binati siya ng simple lang na magandang umaga. Nang magsimula ang kanilang klase, napasabit si Ayumi nang hindi niya masagot ang tanong ng kanilang guro. Nagbanta ang guro, na kung hindi niya maipapaliwanag ng tama ang sagot, kailangan niyang manatili sa silid-aralan hanggang sa magawa niya ito. Dahil doon ay kinakabahan si Ayumi, kaya pinayagan siya ng guro na humingi ng tulong sa isang kaklase, ngunit pinapaniwalaan niyang walang makakatulong. Sa kabila nito ay alam ni Oka ang sagot, at sa una ay nahihiya siyang magsalita, ngunit nang maalala niya kung paano siya tinulungan ni Ayumi noong nabuhusan siya ng lemon soda, tinipon niya ang lakas ng loob at inalok na tumulong. Habang nagtataka ang lahat ay tama ang sagot ni Oka, at sumigaw sa tuwa ang mga estudyante, at naramdaman niya ang pagmamalaki habang pinupuri siya ng kanyang mga kaklase sa kanyang talino. Matapos ang klase, nagpasalamat si Ayumi kay Oka at inanyayahan itong sumama kasama siya at si Sato. Nang napagtanto ni Oka na baka nang ay nagbabago na ang lahat para sa ikabubuti, narinig niya ang mga bulungan mula sa labas ng bintana ng silid-aralan. May grupo ng mga tao na nakilala siya noong junior high at nagtataka kung bakit niya napili ang kasalukuyang paaralan kaysa sa Shensei High, isang kilalang institusyon para sa mga nangungunang estudyante. Kinukutya nila siya, sinasabing ang talino niya lang ang meron siya at siguradong nabigo siya sa pagsusulit para sa Shensei. Nang magpatuloy ang kanilang usapan, binanggit nila ang dating pang-aasar sa kanya, tinatawag siyang bato noon dahil lagi siyang nakatitig sa kawalan at parang nakatulala tuwing nasa tabi ng ibang tao. Dahil doon ay labis ang pagkabalisa ni Oka kaya napaiyak siya sa harap ng kanyang mga bagong kaibigan at tumakbo paalis. Tumawa pa rin ang grupo habang siya ay umaalis, nagtataka kung bakit siya napili ang tinatawag nilang pangatlong baitang na paaralan para sa ligtas na pagpasok, kung hindi naman siya nabigo sa pagsusulit. Nagtago si Oka sa isang sulok, at ang kanyang ipinagpagurang kumpiyansa ay biglang nawasak, ngunit pinapaalala niya sa kanyang sarili na kung patuloy niyang iisipin ang nakaraan ay walang magbabago, at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagbabago. Sa silid-aklatan, mag-isa siya at iniisip ang lahat, isinulat niya sa kanyang kwaderno na kailangan niyang magbago. Hindi niya alam na nasa harap niya si Kai, at mahinahon itong nagsalita at sinabing sobra na siyang nag-iisip tungkol sa mga sinasabi ng iba. Binalaan din siya na huwag niyang hayaan na bigyan ng halaga ang mga salitang iyon, baka lang daw mas lalo siyang nababalisa at mapasama ang loob sa kanyang sarili. Bagamat malamig at mayabang ang tono nito, parang hindi narinig ni Oka ang mga sinabi niya, dahil abala ang isip niya sa katotohanan na si Kai mismo ang nakikipag-usap sa kanya. Nang balak na umalis si Kai, hindi napigilan ni Oka na humingi ng paumanhin, kahit nasabihin pa nito na hindi na kailangan. Tulad ng dati, hindi alam ni Oka kung paano siya makisama, at nang lumabas si Oka, nakita niya na nasa basurahan ang kanyang mga sapatos. Muli na naman siyang pinagtripan ng mga estudyanteng iyon, at parang wala namang nagbago dahil muli siyang napatulala at hindi na gumagalaw. Malapit na siyang maiyak nang may marinig siyang boses mula sa likuran, si Kai pala, na nagsasabing dapat niyang labanan ang mga ito at humingi ng tulong. Ngunit napabuntong hininga si Oka, dahil sino nga ba ang maaari niyang tawagin para tumulong, at iniisip niya na kung sana ay nakapasa siya sa pagsusulit para sa Shensei High, baka iba na ang lahat. Sinabihan siya ng iba na madali lang siyang makakapasa sa Shensei dahil sa magaganda niyang marka, ngunit hindi iyon ang problema, dahil sa totoo lang ay gusto niyang pumasok sa Hakimitsu High. Sa huli, ang layunin niya ay baguhin ang kanyang sarili at hindi ang kapaligiran, at bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi nang ikinukumpara niya ang mga larawan ng Shensei at ang Hakimitsu High. Noong gabing iyon, nakatagpo siya ng mga bully, na kinukutya siya at sinabing pangit ang paaralan ng Shensei na parang siya rin daw. Doon niya unang nakilala si Kai, nakaupo siya sa daanan at may hawak itong bote ng lemon soda. Kinuha nito ang pahayagan mula sa sahig, tinuro ang larawan ng Hakimitsu High at sinabing mas bagay iyon sa kanya. Dagdag pa nito na pupunta rin ito doon, at pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari. Noong panahong iyon, labis ang pagkabigla ni Oka, paano naman nagkaroon ng tao na hindi niya kilala na biglang lumitaw at nagbigay ng payo. Noong araw ng pagsusulit para sa Shensei, parang nagyelo ang mga kamay niya at hindi siya makagalaw, kaya naman sa Hakimitsu High na lang siya nag-enroll. Hindi alam ni Oka kung natatandaan pa siya ni Kai, kaya hindi siya umasa ng sobra, ngunit nang malinaw na sa kanya ang lahat at bumalik sa kanyang sarili, alam niyang kailangan niyang maging matapang.
Pumunta siya sa isang vending machine at bumili ng lemon soda na katulad ng kay Kai, at habang naglalakad siya sa daanan ng paaralan, sinubukan na naman siyang asarin ng kanyang mga bullies, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya. Binuksan niya ang bote at ibinuhos ang soda sa mukha ng mga ito, ngunit tinulak siya ng mga ito papunta sa sahig, at nang mawala na siya ng pag-asa, dumating naman si Kai kasama ang kanyang mga kaibigan. Bumalik sa alaala ni Oka ang kanilang usapan kanina, sino nga ba ang maaari niyang tawagin para humingi ng tulong. Siya nga pala si Kai, at isang banta pa lang mula kay Kai ay tumakbo na sa takot ang tatlong bully. Sinabi ni Kai na tumayo siya at huwag siyang umupo sa sahig lalo na sa mga daanan ng tao, at ang huling mga salita nito ay nagpasaya sa kanya, dahil natatandaan pa siya nito. Gusto na naman niyang humingi ng paumanhin, ngunit nang harapin siya ni Kai para pigilan, nagulat ito nang makita siyang ngumiti kahit umiiyak. Ganun lang kadali, noong tagsibol ng kanyang unang taon sa high school, natapos na ang lahat ng takot ni Oka dahil sa isang bote ng lemon soda. Kinaumagahan sa paaralan, karamihan sa mga babae ay pinag-uusapan si Kai dahil sikat siya sa lahat. Si Kai na kasama si Satoru, Tomoya at Ayumi ay nag-uusap ilang metro ang layo sa grupo ng mga babae na humahanga kay Kai mula sa malayo. Sumusunod lang si Oka sa malayo habang binabalikan ang lahat ng nangyari kahapon, dahil parang panaginip pa rin ito para sa kanya. Habang inilalagay niya ang mga gamit sa kanyang locker, napansin niyang tahimik na nakatayo si Kai malapit sa hagdan. Naalala niya ang kanyang layunin na baguhin ang kanyang sarili, mahinahon na sinubukan ni Oka na batiin si Kai, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig kaya hiniling nitong ulitin niya ang sinabi. Sa ikalawang pagkakataon, masyadong malakas ang boses niya kaya napansin sila ng lahat, habang si Ayumi na nakatayo sa likuran ni Kai kasama sina Satoru at Tomoya, ay masiglang bumati. Nabigla si Oka sa biglang pagtingin ng lahat sa kanya kaya tumakbo siya paalis, at kahit naguluhan man ang grupo, hindi sila sumunod. Noong oras ng klase sa PE, bumalik na naman si Oka sa kanyang dating ugali na manatiling tahimik at hindi gumalaw, isang bagay na binanggit ng kanyang mga dating bully sa mga kaibigan ni Kai. Naalala niya kung paano siya nakatayo lang noong junior high para hindi makasagabal sa kanyang mga kaklase, at ngayon ay kinakabahan siyang naglalakad malapit sa gilid ng court. Gayunpaman ay napansin siya ni Kai at ng kanyang mga kaibigan, kaya ibinulong niya kay Ayumi ang isang plano, at kahit nag-alinlangan ay pumayag itong tumulong. Sa kanilang laro ng basketball, hawak ni Ayumi ang bola habang naghihintay ang kanyang mga kasamahan para ibigay ito, ngunit sa halip ay mabilis niyang itinapon ang bola kay Oka. Napuno ang gym ng mga bulungan at mga reaksyong nagulat, at sandali lang namang nanatiling walang galaw si Oka, ngunit sumigaw ng suporta si Ayumi at hinikayat siyang magpatuloy. Kinuha ni Oka ang bola gamit ang kanyang kamay at nag-shoot ng tres, at walang sino man sa gym ang inaasahan ito mula sa kanya, dahil kilala siya bilang isang estudyanteng masyadong kinakabahan para makilahok sa mga kaklase. Nakita ni Oka ang mga mukhang nagulat ng lahat at naramdaman ang kaba, handa na siyang humingi ng paumanhin. Ngunit sa halip, sumigaw sa tuwa ang kanyang mga kaklase at kasamahan sa laro, pinupuri siya sa kanyang husay, at iba talaga ito sa inaasahan niyang reaksyon. Nang tanungin ng mga kaibigan ni Kai kung alam na niya ang kakayahan ni Oka, inamin niyang bigla na lang siyang nagkaroon ng hinala. Samantala, lumapit si Ayumi kay Oka at ipinaliwanag na si Kai ang nagmungkahi na ibigay sa kanya ang bola. Sandali siyang nag-alala na baka maramdaman ni Oka na pinipilit siya o baka isipin niyang binubuli siya, ngunit pinapaalala niya sa sarili na hindi kayang gawin iyon ni Kai para ipahiya siya. Matapos ang kanilang laro, pumunta si Kai sa vending machine para bumili ng inumin. Habang kukuha siya ng kanyang binili, narinig niya ang isang pag-uusap malapit at tumigil siya para makinig, at nakita niya ang ama ni Oka na si Ishimori, na nakikipag-usap sa isang guro ng paaralan. Tinatanong ni Ishimori kung paano ang pag-aaral ni Oka, at sinabi ng guro na mabuti naman ang kanyang mga marka. Kinaumagahan, tinanong ng mga kaibigan ni Oka kung bakit niya napili ang Hakimitsu High. Ipinaliwanag niya na mukhang masaya ang mga estudyante dito, at mas natutunan nilang tamasahin ang kanilang kalayaan sa maayos na paraan. Sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan, at sinabing perpekto ang paaralan para balansehin ang pag-aaral at paglilibang. Pagkatapos ay ibinahagi ni Oka ang kanyang kakaibang pangarap na pumasok sa paaralan ng gabi, umaasang mabuhay ang iba sa dati niyang buhay. Ngunit naputol ang kanyang kasiyahan nang diretso siyang sabihan ni Kai na tigilan na lamang iyon, sinasabi na hindi niya makakayang gawin ang ganitong bagay. Agad na nag-alala si Ayumi, at naguluhan naman ang grupo sa biglang pagiging bastos ni Kai.
Bago pa man makapagtanong ang sinuman, may dalawang babae na tumawag kay Kai para samahan sila, at umalis ito nang walang paliwanag. Ngayon ay nasaktan si Oka sa mga salita nito, kaya namutla at napaiyak si Oka. Sinundan si Kai ng kanyang mga kaibigan at pinilit na sabihin kung bakit siya nagmukhang masama kay Oka, ngunit binaliwala lang sila nito at sinabing isang istorbo lang si Oka. Matapos silang umalis, nanatili si Oka sa walang tao na silid, paulit-ulit na binabalik-tanaw ang mga masasamang salita ni Kai sa kanyang isip. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang ingay mula sa labas ng gusali. Dahil doon ay nagtataka siya, kaya tumingin siya sa bintana at nakita ang isang grupo ng mga estudyanteng walang modo na nang-aasar sa isang matandang tao. Samantala, nakita rin ito ni Kai at ng kanyang mga kaibigan, at nagpasya silang tingnan kung ano ang nangyayari. Habang papalapit sila, nakatagpo nila ang mga dating bully ni Oka, tatlong lalaki na nagsasalita sa telepono at tila nagpaplano ng masama para sa kanya. Nang mapansin ng mga bully na tinitingnan sila ni Kai, lumiit ang kanilang mga mata sa gulat. Sa hindi inaasahan, tumalikod at tumakbo si Kai palayo nang walang sinabi, na nag-iwan sa kanyang mga kaibigan na naguguluhan sa kanyang biglaang pag-alis. Bumalik sa silid-aralan, handa nang umalis si Oka nang marinig niya ang boses ng isang lalaki na sumisigaw ng kanyang pangalan mula sa labas, at lumalakas at lalong nagiging agresibo ang boses nito habang papalapit siya. Sa huli, biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang mga lalaki, na tinitingnan ang buong silid na walang tao. Hindi nila nakita si Oka, na tahimik siyang nagtatago sa ilalim ng lamesa habang nanginginig sa takot. Matapos silang maghanap ng maingat, binuksan ng isa sa kanila ang lamesa at nakita siya roon na nagtatago. Hinawakan ng isang lalaki ang braso ni Oka at mariin siyang hinila palabas, ngumingisi na ito raw ay para sa kasintahan niya. Nagsikap na makalaya at kinakabahan si Oka habang siya ay kinakaladkad patungo sa pintuan. Nang makaramdam na siya ng lubos na kawalan ng pag-asa, biglang tumunog sa kanyang isip ang isang pamilyar na boses na hinihikayat siyang humingi ng tulong. Tinipon niya ang lahat ng lakas ng loob at sumigaw siya ng pangalan ni Kai, at sa ilang sandali lang ay lumitaw si Kai at pinatumba ang lalaki gamit ang isang mabilis na galaw. Pagkatapos ay itinaboy niya ang dalawang lalaki gamit ang isang mesa para protektahan si Oka. Habang sila ay nanginginig sa sulok, binigyan sila ni Kai ng isang nakakatakot na babala, at sa mga sandaling iyon, dumating ang pangunahing bully ni Oka at sumigaw ng masama tungkol kay Kai. Natakot ang dalawang lalaki kaya tumayo at tumakbo paalis na parang mga duwag na pusa, pinagsisihan ang kanilang pagharap kay Kai. Matapos ang away, sinabi ni Kai kay Oka na siguradong mag-aalala ang kanyang ama kung malalaman nito ang nangyari. Bigla niyang naiintindihan kung bakit siya itinataboy ni Kai, alam nitong sobrang nag-aalala ang kanyang tatay, at ayaw nitong magdulot ng hindi kinakailangang pag-aalala. Kahit na malamig at mayabang ang tono nito, naramdaman ni Oka ang kasiyahan, na pagtanto niyang nagsisimula ng matupad ang kanyang mga pangarap dahil sa kanya. Habang iniisip niya ang lahat, bigla siyang may napagtanto na nagbago ng kanyang buhay, nahulog na siya sa pag-ibig kay Kai, ngunit dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong damdamin ay hindi niya ito naisip noon. Kinaumagahan, parang naging normal na naman ang lahat. Nagsimula na ang klase, ngunit natutulog pa rin si Kai sa kanyang upuan at tanging isang bote ng lemon soda lang ang nasa kanyang mesa. Nang gisingin siya ng kanilang guro at magsimulang magkwento sa klase, napupunta ang isip ni Oka kay Kai at sa kanyang ugali. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang isip sa kanyang sarili, ipinapaalala sa sarili na hindi pa niya ito ganap na kilala para gumawa ng mga haka-haka. Matapos ang klase, nakita ni Oka na pinupuri ni Satoru ang hikaw ni Ayumi. Nag-uusap sila habang nakangiti, at maliwanag na may pagtingin sila sa isa't isa. Iniisip niya kung sila na ba ang magkasintahan, at inihambing niya ang dalawa sa sarili niya at kay Kai, napansin niyang maganda ang pagkakaugnay ni Satoru at Ayumi, samantalang parang istorbo lang siya kay Kai. Nagpasya siyang huwag nang magdulot ng abala sa kanya mula ngayon, kaya tahimik siyang lumabas ng silid para umuwi, umaasang hindi siya mapapansin tulad ng dati. Habang naglalakad si Oka pauwi, nakatagpo siya ng mga kaklase noong junior high na nang-aasar pa rin sa kanya tulad ng dati. Sa sandaling iyon, may kamay na humawak sa kanyang buhok, si Tamoya, at kasama niya si Kai na mukhang galit. Sinaway siya ni Kai dahil maaga siyang umalis ng paaralan, at ipinaliwanag ni Tamoya na gusto niyang samahan si Kai pagkatapos ng klase para tulungan siyang matupad ang kanyang mga pangarap. Kahit na kinakabahan siya sa iniisip ng iba ay nagpasya si Oka na sumama. Ngunit nang tanungin ni Tamoya ang oras ng kanyang pag-uwi,
naiinis si Kai at sinabing malapit nang lumubog ang araw at imongkahi na gawin na lang ito sa ibang araw. Naging mainit ang kanilang usapan at naging maliit na away, at biglang nagsalita si Oka ng salitang sumpa nang walang anumang dahilan. Akala ni Kai ay pinagtripan siya nito kaya lalo siyang naiinis, at tumawa lang si Tomoya, hindi alam kung nagkakasundo sila o nag-aaway. Pagkatapos ay inalok niya siyang samahan pauwi, ngunit tinanggihan ito ni Oka dahil baka may pupuntahan pa sila. Totoo naman na pupunta sila sa isang karaoke bar kung saan naghihintay sina Ayumi at Satoru, ngunit hindi ito pinapansin ni Kai, at sinabi niyang samahan na lang siya hanggang sa tulay na dinaanan ng mga tao habang naghihintay si Tomoya. Habang naglalakad sila, nagpasalamat si Oka sa kanya. Lumipat ang kanilang usapan sa buhay ni Oka, at hinihikayat siya ni Kai na lumabas sa kanyang komportableng lugar at huwag nang kumilos na parang bato. Pagkatapos ay binanggit niya na magaling siya sa mga e-sport, at maaari pa siyang makahanap ng ibang kakayahan kung susubukan niya. Binanggit ni Kai ang kanilang unang pagkikita, at siya ang unang nagsalita sa kanya at iminungkahi na pumasok sa Hakimitsu High, ngunit iyon ay isang tulong lamang, at sa huli ay si Oka pa rin ang pumili na mag-enroll at subukan ito. Sinabi niya na huwag niyang maliitin ang tingin sa kanyang sarili, kahit na tingnan niya ang kanyang sarili bilang isang bato, isa siyang mahalagang hiyas. Hinikayat niya itong patuloy na humanap ng kaligayahan habang siya ay naglalakad patungo sa hagdan ng tulay. Bago umakyat, lumingon si Oka kay Kai at sinabing may isa pang pangarap siyang gustong matupad, bagamat mahirap ito, gusto niyang hindi na siya maging pabigat sa kanya. Umakyat si Kai ng ilang hakbang para lumapit, inayos ang kanyang cap, at binanggit ang salitang sumpa. Inamin niyang hindi niya naiintindihan kung bakit siya nagsabi ng ganoon o ano ang ibig sabihin nito, ngunit tumawa muna bago tumalikod para umalis. Bago tuluyang umalis, lumingon ulit si Kai kay Oka. Samantala, mabilis na tumakbo si Oka pataas ng hagdan, paulit-ulit na binabalik-tanaw ang mga salita ni Kai, na kailangan niyang magpatuloy at maging mas masipag para sa kanyang sarili. Sa wakas ay nakakahanap na siya ng kaligayahan, kaya ayaw niyang tumigil, dahil lahat ng sinabi nito ay nagpapabigat sa kanyang damdamin. Para sa kanya, napakahalaga ni Kai kaya naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat na mahalin ang isang taong tulad nito, ngunit ang damdamin ay naitatag na at hindi na maibabalik pa. Kahit na natutulog siya, laging kasama si Kai sa kanyang mga panaginip, at sa isang panaginip, muling naranasan niya ang kanilang magandang sandali sa tulay ng mga tao. Nang magising siya kinabukasan, mainit ang kanyang likod at tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kumot, alam niya na mahabang panahon pa niyang iisipin iyon. Pagdating sa klase, pumasok ang kanilang guro at inanunsyo na babaguhin ang pagkakaayos ng mga upuan. Napuno ang silid ng masiglang usapan, ngunit kinabahan si Oka at nagpanik, naalala niya pa ring may sasabihin siya kay Ayumi. Habang siya'y nagbabalik-tanaw sa kanilang sandali ni Kai, naalala niya ang mga salita nito, magpatuloy siya at mas magpursige para sa kanyang sarili. Dinagdagan niya ang lakas ng loob, hinawakan niya ang braso ni Ayumi at tinanong kung pwede silang maging magkaibigan. Nabigla muna si Oka sa gulat na reaksyon ni Ayumi, ngunit lalo siyang nagulat nang sabihin ni Ayumi na naguguluhan siya, dahil sa tingin niya ay magkaibigan na sila. Mas mabuti pa ito kaysa sa inaasahan ni Oka dahil humingi ng paumanhin si Ayumi, nag-aalala na mali siya sa pag-aakalang magkaibigan na sila, ngunit napagtanto niyang kailangan niyang maging malinaw kay Oka tungkol sa mga ganitong bagay. Kinuha niya ang kamay ni Oka at opisyal na idineklara ang kanilang pagkakaibigan sa harap ng klase. Sa sandaling parang napakahalaga ng oras para kay Oka, bumalik ang guro na may dalang kahon para sa pagkuha ng bilang ng mga upuan. Nang buksan nila ang kanilang mga papel, nakita ni Ayumi na si Satoru ay nakuha ang numero 6 na upuan, samantalang siya ay numero 3, at mahirap silang makapag-usap dahil malayo ang agwat ng kanilang mga upuan. Ngayon ay nabigla siya, ngunit napansin niyang nasa tabi ni Satoru ang upuan ni Oka, at inalok ni Oka na magpalitan sila ng upuan. Sa una ay tumanggi si Ayumi, ngunit iginigiit ni Oka na gusto niyang umupo malapit sa harap ng klase. Hindi niya mapigilan at pumayag si Ayumi, at lahat ay nagmamadali na hanapin ang kanilang mga bagong upuan. Umupo na si Ayumi sa tabi ni Satoru, habang napagtanto ni Oka na nasa pagitan ni Kai at Tomoya ang kanyang upuan, ngunit biniro ng ilang kaklase si Kai, sinasabing hindi na ito makakatulog sa klase ngayong nasa unahan na siya. Nasilayan agad ang kasiyahan sa mukha ni Oka at malakas siyang tumawa hanggang sasabihin ni Kai na tumigil na siya. Kinaumagahan, puno ng kagalakan si Oka nang pumasok siya sa silid-aralan, at pumunta pa sa likuran para batiin ng magandang umaga si Ayumi.
Nakatawa ito para kay Ayumi at hindi niya mapigilan ang pagtawa, na naging dahilan para mapaisip si Oka, at nag-aalala siya kung gumawa siya ng kakaibang bagay. Matapos lang siyang makipagkaibigan at mapalitan ang kanyang upuan, labis ang epekto nito sa kanya kaya nahihiya siyang tumingin sa kaliwa o sa kanan. Hindi siya komportable na harapin si Nakai o Tamoya at palaging iniisip kung ano ang tingin nila sa kanya, ngunit napansin ng guro ang kanyang kaba at tinanong kung gusto niyang lumipat ng upuan. Nagsalita si Kai at sinabing hindi na kailangang lumipat, kaya tumayo si Oka at sinabing ayos lang siya sa kanyang upuan. Nang maupo na siya, tinanong ng isang kaklase kung sila na ba ang magkasintahan ni Oka at Kai. Agad na tinanggihan ito ni Oka, samantalang ipinaliwanag ni Kai na tinutulungan lamang niya itong maging bukas dahil nahihirapan ito sa pakikipag-usap sa iba. Sinabi ng isa pang kaklase na parang hindi gusto ni Kai si Oka, na nagdulot ito ng pagkaintriga kay Oka tungkol sa mga nakarelasyon ni Kai, dahil wala siyang alam tungkol sa mga taong gusto nito o kahit anong bagay tungkol sa kanya. Ngayong magkatabi na sila sa upuan, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makilala ito ng mabuti. Sa klase, napansin niya kung gaano ito maalalahanin, katulad ng pagsasalita nito sa guro para sa kanya para makuha niya ang kailangan, at bawat maliit na gawain nito ay nagpapasigaw ng kanyang damdamin. Habang siya ay nagmamasid, natuto siya ng mga maliit na bagay tungkol sa kanya, tulad ng pagiging maayos ng kanyang sulat, o kahit na nasa unahan ay natutulog pa rin ito sa klase. Isang araw, nagalit ang isang guro dahil sa pagtulog nito at sinubukang ihagis ang pambura sa kanya. Kahit na nakahiga ang ulo nito sa braso, nakuha pa ni Kai ang pambura gamit ang kanyang kamay. Sumigaw ng tuwa ang buong klase sa galing nito, kabilang na si Oka, na dati ay kilala sa pagkainis sa mga kaguluhan sa klase. Dahil dito, napagtanto ng lahat na katulad lang sila ni Oka at masaya rin itong makisali sa mga ganitong bagay. Dinagdagan pa ni Kai ang kasiyahan ng klase nang sabihin niya na kahanga-hanga si Oka kapag nakilala mo ito, at hinikayat ang mga kaklase na makipagkaibigan dito. Gusto ng lahat ang ideya at biglang nagsimulang batiin siya at gustong makipagkaibigan, ngunit parang laging nahihiya si Oka at hindi alam ang gagawin at yumuko na lang siya. Natawa ang lahat sa kanyang reaksyon, kasama na rin si Kai, at nang tanungin niya ito kung ano ang gagawin ay sinabi ni Kai na batiin na lamang sila. Nakakahiya ng kanyang pagbati kaya lalo silang natawa, at nagpanik siya, akala niya ay pinagtripan siya nito. Ngunit sinabi ni Kai na sapat na iyon sa araw na ito, at ipinapaalala na huwag siyang ipapahiya habang nagsisimula itong makipag-usap sa kanilang mga kaklase. Kinaumagahan, nagpasya si Oka na ibalik ang sombrero na ipinahiram sa kanya ni Kai noong sinamahan siya nito pauwi. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.